Come on, come on, come on. 10, 9, 8, 7, come on, 6, 5, 4, 3, come on, give it praise. 2, 1, shout Jesus! Jesus! We praise you, O God. Thank you, Lord. Before kang umupo, pwede bang lumapit ka sa tatlong tao? Sabihin mo, I'm happy that you are here. I'm happy that you are here. Come on. Thank you, Jesus. Ayan. Praise God. Magandang hapon po sa lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Sino pong excited ngayong pong araw na ito? Amen. Ano pong meron ngayong araw na ito? Ano pong meron ngayong araw na ito? Christmas party. Bago po ang lahat, let's declare Luke 4:18 and 19. Sabihin po natin sabay-sabay, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. At sabay-sabay po natin sabihin nating J1 culture, sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Palakpakan muli natin si Lord. Ayan. Meron po tayong mga kapatiran na I think they are first-timer. In-invite po ni Pastor Elisa si Sister Girly. Sister Girly, pwede po bang makikita niyo po? Sister Girly? Yeah, Sister Girly, yan. Hello po. Ayan. Welcome po. I think nag-meet tayo, sa birthday yan. Oh, kasi lagi akong present sa birthday yan eh. Siyempre may pagpe-pray. Kayo talaga. Basta kainan Okay, just wanna welcome as well Sister Joanne May Silvestre. Diyan po ba kayo? In-invite po ni Sister Sarah. Makikita niyo po. Sister Joanne? Ayun, Sister Joanne. Yan. Nag-meet na kami noong anniversary. Praise God. Welcome po. Welcome po sa JA1. Ayan. Sino pong excited ngayon pong hapon na ito sa gagawin ng Lord? Bago tayo mag-celebrate ng Christmas party, tayo po muna ikakain na spiritual. Amen? Excited na ba kayo? Dahil ang pakinig ko, meron diyang lechon. Wala pa. Okay. Hindi na po ako magpapakatagal. Punta na po tayo sa word ni Lord. Sabi po sa Acts 20:35, Gawa 20:35. Sabi po dito, in everything, sabi natin everything. In everything I did, ito po ang nagsasalita po dito ay si Paul. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said. Anong sinabi ni Jesus? Anong sinabi? Sabay-sabay po nating sabihin. It is more blessed to give than to receive. Yan po ang sabi ni Jesus. Ito po ang natatandaan ni Apostle Paul na sinabi ng Panginoong Hesus.
ito pong nangyari dito, si Apostle Paul ay kinakausap ang mga elders ng Ephesus. Kinausap po ni Paul at ito po ang sinabi niya. Ito ang natatandaan ko sinabi ng Panginoong Isus. It's more blessed to give than to receive. Alam na po natin, na talagang bless ang nagbibigay kesa tumatanggap. Kaya po ang isi-share ko sa inyo, ang title po nito is Blessed is the one who gives. Blessed is the one who gives. Sino po ditong handang magbigay? Amen? Ano ang pinakamalimit na naririnig kapag Pasko? Merry Christmas? Regalo? Yan? Pera daw? Okay. Most of the time, kapag ka-Christmas, ang laging naririnig ay regalo. Exchange gifts. Meron po ba kayong dalang regalo right now? Okay lang kung wala, pero I do believe lahat tayo makaka-receive ng something. Ano po? Bago tayo umuwi. Okay. Lagi natin naririnig ang exchange gifts, regalo, Christmas bonus, 13-month pay, monito, monita, at raffle. Yan po ang mga naririnig natin kapag ka-Christmas. Kaya ngayong Christmas party, nandito tayo ngayon. Amen. Excited tayo mabunot sa raffle. Amen? Sino pong excited na mabunot siya sa kahuli-hulihan? Kasi ang ating grand prize is, I think, 55 inch. Ay, grabe. Yung iba nananalangin na kagabi pa Lord, nagpe-pray, umiiyak, Lord, 55 inch. May narinig ako doon sa mga kaibigan po natin. Sabi, kapag kayo ang nakakuha ng 55 inch, bibiling ko, pero 50% na lang. Sabi ko, okay nga yun, pwedeng pagkakitaan. Okay, ngayong season lang, ang expected, ang pagbibigay ng regalo kahit hindi birthday, right? Kahit hindi mo birthday, expected mo na may bigayang mangyayari. Naalala ko kapag Pasko, ang daming namamasko sa mga bahay-bahay sa Pilipinas. At ang iba, kapag may kumakanta na sa labas ng bahay, ang gagawin nila, papatayin ng ilaw. Para malaman or makita nila na walang tao sa loob ng bahay. Pero ang iba, binubuksan. Sino tayo doon? Nagbubukas ba tayo ng ilaw or pinapatay natin ang ating ilaw? Kaya ang sinasabi ng mga nangangaroling, pag di kayo bigay, sunog inyong bahay, madaling araw. May mga namamasko na hindi aalis hanggat hindi ka nagbibigay sa kanila. Meron mga ganon. Yung bang hinihintay dahil alam ng mga tao, talagang alam ng mga bata actually. Alam ng mga bata, may tao dito Alam ko may tao dito Magbubukas to. Ayon. Ngayong season lang, kapag nagmano ang mga inaanak sa mga ninong at ninang ay may kahulugan. Amen? Kapag sino po dito may mga ninong at ninang, kapag nagmano na sa inyo ang inyong inaanak, alam nyo na kapag Pasko, ang iba nagtatago. Ang iba nagtatago. Finding ninong daw. Finding ninong. This is the season na kahit na ang dati na hindi mo nabibigyan, ay nabibigyan mo. Yung dati mong pinagdadamutan, in this season, I do believe, gusto mong magbigay kahit papaano. Right? At okay lang magbigay ng malaki. Iba po kapag Pasko, nagiging generous ang madaming tao. Amen? Amen? Malimit, ang lagi natin pong naririnig, nagsimula ang gift giving sa Pasko ay noong ang mga wise man ay nagdala ng regalo kay Jesus noong siya ay pinanganak sa sabsaban. Yung po lagi ang naririnig natin. Lagi po natin naririnig. Kailan ba nagsimula ang gift giving? Di kayo nung ipinanganak si Jesus Christ, merong 3 wise men at anong ginawa ng wise men? May dala silang regalo. Doon daw nagsimula. Pero may sasabihin po ako sa inyo, huwag natin pong kalimutan, ngayong Pasko, Diyos ang unang nagbigay ng regalo sa atin. At ang pinakamatinding ni regalo ni God, walang iba kundi si Jesus.
Yun po ang pinaka-matinding regalo na na-receive po ng bawat isa sa atin. Pwede bang palakpakan natin si Lord right now? The best gift ever is Jesus Christ. John 3:16. Sabay-sabay po nating basahin. After eternity, okay lang. Ayan. Sige po, 1, 2, 3, go. For God, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Yan po ang ginawa ng ating Diyos. Ang ating pong Diyos ay nagbigay. Ano po? Nagbigay. Ang pinakamatinding regalo, walang iba kundi si Jesus. Ipinakita na agad ni God ang kanyang pagiging mapagbigay. He gave His one and only Son. Romans 8:32, sabi po dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay para sa atin, ano daw? Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sabi po sa Romans 8:32, makikita natin agad, ang ating Diyos Ama, He is a generous God. Kaya kapag kahihingi ka, huwag mong isipin na ang Diyos mo ay madamot. Amen? Makikita na agad natin, ang Diyos natin ay hindi madamot. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ko ay hindi madamot. Siya ay generous. Generous siya. Alam niyo po, nung ako'y nasa Pilipinas, pag ako'y umuwi, akala ko generous na ako. Kasi po kapag umuwi ako ng Pilipinas, lahat ng nabili kong mga damit, dahil hindi nakasya sa akin, ibibigay ko doon sa mga kaibigan ko. Magkakasya na sa kanila. Ay mga imported, mga bago. Tapos may mga tatak. Anong tatak? Di mga Louis Vuitton. Ande, wala akong gayon. Ano po? Ako po yung umuwi, dala-dala ko yung mga damit na yon. So pagbalik ko ng Canada, medyo maluwag yung aking bagahe. Ang laman ng mga pasalubong naman, mga magic sarap, may mapapadala. Okay. Akala ko noon, napaka-generous ko. Dahil tuwan-tuwa ako, nagbibigay ako sa mga kaibigan ko. Ito naman, pantalon ko, hindi kasya sa akin. So tuwan-tuwa naman sila. At alam niyo po, one time, nag-preach po yung aking life group leader. Sabi po niya, akala din daw niya, generous na siya. Anong pagkakaiba ng generous sa mapagbigay, sa giver lang? Kapag po generous, it's more than yung kaya mong ibigay. Anong ibig kong sabihin? That time, kaya ko namang magbigay ng brand new dun sa mga kaibigan ko eh. Pwede ko salang ibili ng tigi-isang tawag dito, damit na brand new. Pero alam niyo po, giver lang ako. Dahil ang binigay ko sa kanila is second hand. Ang generous po, ang binibigay, brand new. Yung pala yun, sabi ko, tinamaan ako doon, sabi ko, akala ko generous na ako. Yung pala, ako pala ay giver lang. Amen? Naintindihan po natin? Ang Diyos po natin ay hindi lang giver. Siya po ay generous. Amen? He is a generous God na ibigay na si Jesus. Ano pa ang hindi kayang ibigay ni Father God sa iyo? Yun po ang tanong ko. Kung naibigay na ang pinaka-the best, ano pa ang hindi kayang ibigay ni Father God? Sa lahat ng ibibigay ng Diyos, ang issue na lang ay kung kaya mo bang panampalatayanan. Kaya mo bang paniwalaan? Hindi po issue kung bibigyan ka ni Lord or hindi. Kitang-kita naman po natin, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ang ibinigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Alam na natin na ang Diyos natin ay mapagbigay. Ang problema lang, hindi issue kung mapagbigay si Lord or hindi. Ang problema lang, kaya mo bang paniwalaan na mapagbigay ang Diyos? Can I hear an amen? Amen. Kung naibigay na ng Diyos si Jesus, why He will not supply what we need? Ano bang kailangan mo right now? Kapayapaan? Hindi naman kasi lahat ang kailangan pera eh. Yung iba, marami ng pera, kailangan lang kapayapaan. Kailangan mo ba kagalingan? May mga times na hindi kaya ng pera bayaran ang kagalingan. Amen? Ang iba kailangan ng kagalingan, ang iba kailangan ng kapayapaan,
Ang iba kailangan ng promotion. Who among you needs promotion? Sino dito nangangailangan ng maging buo uli ang kanilang pamilya? Amen? Ano bang kailangan natin? Kung ibinigay na ng Diyos Ama ang pinaka-the best, yan pa kayang hinihingi mo? Ang hindi niya kayang ibigay? Anong hinihingi mo? Business? Sino dito ang gusto mag-business? Lahat ng hilingin mo sa Diyos ay maliit na sa Kanya. Si Jesus Christ ang pinaka-the best. Sabi ang pinaka-the best. Si Jesus Christ ang pinaka-todo na ibinigay ni Father God na regalo sa atin. Kung binigay na ng Diyos ang pinaka-todo, lahat ng hinihiling natin, hindi na todo yon. Maliit na sa Diyos yan. Amen? There are two things gusto ko pong iwan sa inyo bago tayo matapos. Two things we need to know about giving. First of all, ang giving po is an act of loving. Giving is an act of loving. Sabi natin loving. John 3:16, ipinakita ng Diyos, for God so loved the world, He gave. Ano po? For God so loved the world, He gave. Lahat po na nagmamahal, nagbibigay. Amen? Lahat na nagmamahal, nagbibigay. Ganyan ang ginawang example ni Father God. Kaya kapag ka nagbibigay ka, ang nakakamukha mo ay walang iba kundi ang Diyos. When you give, ang nakakamukha mo ay ang Diyos Ama. Come on. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbigay niya kay Jesus para sa atin. That's how God loves us. Kaya nga po, naririnig natin, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi mo kayang magmahal nang hindi ka nagbibigay. In other words, ang pagbibigay po ay hindi tayo ng bulsa, kundi tayo ng puso. Ang pagbibigay ay hindi tayo ng bulsa. Kasi lagi kang merong maiibigay. I do believe in that. Lagi kang merong maiibigay. Naalala ko yung aking pong pastor laging sabi niya, may nagsasabi sa kanya, Pastor, walang-wala na nga ako. Ano ibibigay ko? Tingnan mo yung closet mo. Madami kang damit. Madami ka na sapatos, nag-iipon ka lang. Di mo naman lahat nasusuot. Yung iba wala sapatos. Why not ibigay mo yung mga yun? Ano po? To show love to them. Yung iba walang ganun. Nakakausap ko si Pastor Jason, sabi niya, pagka umuwi siya ng Pilipinas, dumadating ang time, nakapaan na lang daw siya pauwi ng bahay. Dahil binibigay daw niya doon sa kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas, yung mga short, yung sombrero. Why? That is the time na nakasama siya. At gusto niya maalala siya kahit papaano. Sino dito gusto niya maalala siya kahit papaano ng ibang tao? Yung bang umuwi ka sa Pilipinas at may nangyari, naging blessing ka sa kanila, at pag alis mo sa Pilipinas, naaalala ka nila. After 5 years, bumalik ka uli at iniisip nila, uy, ito nga pala si Pastor Jason. Ito nga pala yun. Yan yung nagbigay sa akin ng sombrero . Alam niyo po, yung mga tao nakatanggap, tuwan-tuwa. Pero alam niyo po, ang pinakamasayang tao, yung nagbigay. Yung pinakamasayang tao, yung nagbigay. Kapag ka mahal mo, binibigyan mo. Gusto mong ibigay ang the best kapag ka mahal mo. Amen? Pastor, hindi din. Bakit yung asawa ko hindi mapagbigay? Akala ko'y mahal ako. Siguro nga meron pong kuripot. Pero mapapansin mo kahit yung mga kuripot, nagbibigay din sa minamahal nila. Maaring hindi pera ang binibigay nila, pwede ring in other form. Sila ay nagbibigay ng service, ng time, ng presence, encouragement. They also give pag-ibig. Amen? Nagbibigay sila ng pag-ibig. Yung pong ibang tao, ang kailangan lang nila, presensya mo. Kapag ka in-invite ka nila, sa birthday yan, kapag ka in-invite ka sa birthday yan, iniintay lang pala nila yung presensya mo. Kahit wala kang dala, tuwan-tuwa na sila, basta nandun ka. Yung ibang tao, ganun, gusto nung gayon. Ano po?
Tayong mga Christians, we only give because God gave us first. Amen? Nakakapagbigay tayo dahil tayo ang unang binigyan. At kung nagbibigay tayo ngayong season na ito, kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Can I hear an amen? Ang Diyos ang unang nagmahal, ang Diyos ang unang nagbigay. Nung una pong Pasko, God gave us the greatest gift of all. Todong ibinigay ng Diyos si Jesus. Binigay ng Diyos si Jesus para mamatay sa cross. Dalawa pong bagay, bakit binigay ng Diyos si Jesus? Una po, binigay ng Diyos si Jesus para bayaran at mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. Para mabayaran at mapatawad lahat ng ating kasalanan. Alam naman po natin, lahat tayo nagkasala. Amen. Lahat po tayo nagkasala. At sabi po sa Bible, lahat ng nagkasala ay hiwalay sa Panginoon. At dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, ipinadala niya si Jesus para mamatay sa cross at bayaran ang ating mga kasalanan. Ganun po niya tayo kamahal. At kahit anong gawin ng tao, palaging merong guilt, palaging merong shame sa puso dahil sa kasalanan. Kaya kapag ka nag-iisa na lang ang tao, gusto laging may gawin siya. Alam niyo po, kapag ka meron ako mga tao na nakausap, naiinip sila kapag ka wala silang ginagawa. Ay, ini-imagine ko right now. Sabi ko, ano kaya kung wala ngayong cellphone? Baka lahat tayo ay windang. Yung ba, ano kaya? Kasi wala kang magawa eh. Ano kaya kung wala tayong internet this time? Kasi po lahat ngayon ng tao, nagpapakabisin, naghahanap siya lagi na may gagawin. Yung ibang tao, yung iba pong tao, gusto laging maglaba. Mga nanay dito. Kahit suot mo pa, gusto na agad labahan. Ano po? Ay yung iba gustong suotin ang pantalon ng limang beses. Ano po, lalo na sa mga lalaki, gusto nila suotin ang pantalon, mga 5 beses naman. Kakasuot ko lang niyan eh. Ano po? Wag naman daw. Ano po? Ay yung iba ay anong mga ginagawa? Kung ano-ano, gustong mag-scroll na mag-scroll. Kapag ka wala nang ini-scroll, yung mag-isa ka na lang, wala ka nang ginagawa. Parang, ano kayo itong nararamdaman ko? Parang, ay, may mali sa puso. Alam niyo po, there's a guilt and shame sa bawat isang tao. At dahil po yun ang kasalanan. Walang ibang nakapagbayad po ng guilt at shame at kasalanan natin. Walang ibang nagbayad, kundi ang Panginoong Hesus. Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Kaya po sabi sa John 1:29, sabi po dito, the next day this is John the Baptist, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tignan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Isa lamang po ang sinabihan sa Bible na nag-aalis ng kasalanan, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus lamang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng relihiyon, hindi mo kailangan ng mabubuti mong gawa para maalis ang iyong kasalanan. Dahil ang issue ay kasalanan, hindi ang mabubuting gawa. All we need is Jesus Christ. Maaring sinasabi mo ngayon sa akin, Pastor, di mo ako kilala. Lubog na lubog ako sa kasalanan. Well, I want to tell you, mas matindi ang pag-ibig ng Diyos. At kaya kang iahon sa iyong kasalanan. Amen? Tignan ninyo ang kordero ng Diyos. Look, the Lamb of God, Jesus, who takes away the sin of the world. Hindi lang kasalanan mo, kasalanan din ng kung sino mang tao, lahat yan binayaran ng Panginoong Hesus. Amen? Isa lang ang sinabihan ng ganun, walang iba, kundi si Jesus. At ito po ay napakagandang regalo. Napakatinding regalo ang binigay ni Father God. Bakit napakaganda? Biro niyo po, niligtas tayo ng Diyos sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Niligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Kaya naman, iniibig natin ang Diyos dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi ko ma-imagine na hindi natin mamahalin si Jesus. Hindi ko ma-imagine kung hindi mo nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos.
At kung naunawaan mo na, hindi ko ma-imagine na hindi mo kayang mahalin ang Panginoong Hesus. Dahil ang tindi ng ginawa niya. Lahat tayo dapat papunta sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, iniligtas tayo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Hesus? 1 John 4:19, we love because God first loved us. Nagmamahal tayo, minamahal natin ang ibang tao, kaya na rin natin mahalin ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay reflection ng pagmamahal niya sa atin. Can I hear an amen? Naiintindihan niyo po ba? Ang pagmamahal natin kay God, ang pagmamahal natin sa ibang tao ay reflection lamang ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kung hindi mo naunawaan ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, hindi mo rin kayang mahalin ang ibang tao. Sino ba tayo? Tayo lang naman ang mga nilalang na nagkasala, pero minahal pa rin ng Panginoon. Kung ang ibang tao nagkakamali sa iyo, kung ang Diyos pinatawad tayo, ganon din tayo dapat. Kaya din dapat natin patawarin ng iba. Why? Pinatawad lang din tayo eh. Minahal lang din tayo ng Diyos. Amen? Si Jesus ay nagkatawang tao para bayaran ang kasalanan natin. Romans 3:22, the righteousness is given through faith in Jesus to all who believe. Hindi lang binayaran ni Jesus ang ating kasalanan, binigay din ni Jesus ang kanyang kabanalan sa atin. Binigay din ni Jesus ang kanyang kabanalan sa atin, ang kanyang katuwiran sa atin. Kaya kapag lalapit ka kay Father God, kaya kapag mananalangin ka kay Father God, hindi na nakikita yung kasalanan sa iyo. Ang nakikita na ang katuwiran ni Jesus. Ang nakikita na yung kalinisan ni Jesus sa iyo. Kapag lumalapit ka kay Father God, ang nakikita na ni God, malinis ka na. Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Amen. Kung naintindihan mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo, nakakapagtaka na hindi mo siya mamahalin. Nakakapagtaka na hindi mo siya mamahalin. Kung alam mo lang ang ginawa ng Diyos para sa iyo, nakakapagtaka na hindi mo siya mamahalin. Sino po ditong nagmamahal kay Jesus? Lahat ng nagmamahal kay Jesus pumalakpak. Ano pang ginawa? Binigay ng Diyos si Jesus para magkaroon tayo ng purpose sa ating buhay. Binigay ng Diyos si Jesus para magkaroon tayo ng purpose sa buhay. Alam niyo po, napakahirap mabuhay na hindi natin alam ang ating purpose. Mahirap mabuhay na hindi maliwanag ang purpose ng buhay sa iyo. Ano ba ang purpose ko dito sa buhay? Am I just like, ito na lang ba ang buhay? Para lang ba akong nandito lang ako, then after 70 years, 80 years, mamamatay na uli ako? Is that the purpose of the life? Of our life? Yun na ba ang purpose ng buhay? Magtatrabaho, kakain, tutulog, tatrabaho, kakain, tutulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, 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 na walang gising na. Ganun na po ba talaga ang purpose ng buhay? Ganun na lang ba? At pag minsan mayroong katanungan sa iyong puso, may doubt sa iyong puso at tanong, am I doing the right thing? Am I in the right path? Kaya po natutuwa ako kay David. Ito po ang sabi niya sa Psalms 25 verse 4. Sabi ni David, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God and my Savior, and my hope is in you all day long. Ang sinasabi ni David, Lord, hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Lord, turuan mo ko. Hindi ko alam kung nasa tamang daan pa ako. Hindi ko alam. Malimit kasi ang purpose ng buhay ng pangkaraniwang tao ay hindi para sa Diyos. Ang karaniwang purpose ng buhay ay para sa desire ng kanyang puso. Ano bang desire ng puso ng tao? Makapag-aral, makapagtrabaho, makapag-asawa, kumita, makapag-aral ang anak, mamuhay ng komportable, makapag-retire na may savings, may maipagawa, matapos may marating, makapunta sa ibang bansa. Yan po ang desire ng tao. Mga purpose na panlupa lang. Everything is panlupa lang. Hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na yon. Pero those things
ay panlupa lang, kapatid. Dahil ibinigay si Jesus sa atin para ipagkasundo tayo sa Diyos, nagkaroon tayo ng purpose sa buhay. Sabihin natin purpose. Then what is our purpose, Pastor? This is the purpose. This is our purpose in life. We must live for Jesus. This is our purpose in life. We must live for Jesus. Kung hindi tayo nabubuhay para kay Jesus, hindi mo nagagawa ang iyong purpose. Kaya every day, let's assess ourselves. Am I living for Jesus? Akala ko po noon, as a Christian, ang purpose ko is marami akong matapos about sa Bible, doctrines, kailangan pag-aralan ko, iba't ibang klaseng theology. Hindi pala yun ang purpose ko. Bali, wala po. Ang dami ng alam mo kung hindi naman nakikita si Jesus sa'yo. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing mali ang maraming alam. Pero kung hindi naman nakikita si Jesus, hindi mo nagagawa ang iyong purpose. Bali, wala po ang dami ng kayamanan kung hindi naman ikaw nabubuhay para kay Jesus. Kaya po sabi ni Apostle Paul, Philippians 1:21, sabi po ni Apostle Paul, for me, living means living for Christ, and dying is even better. Bakit nasabi ni Apostle Paul na living means living for Christ? Kasi siya ay nabubuhay para kay Jesus. Nung nalaman niya na ang Diyos ipinadala si Jesus para sa kasalanan bilang pantubos sa lahat ng kasalanan at iniligtas tayo, nagkaroon ng purpose si Paul. At sinasabi niya, kung ang Diyos pinadala si Jesus para sa akin, ay para kanino ako mabubuhay? Para din kay Jesus. At sinasabi dito ni Jesus, living means living for, kanino daw? For Christ. Kung nabubuhay ako, mabubuhay ako para sa Panginoong Hesus. Kung mamamatay ako, it's even better. Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit mas maganda na mamatay pa? Makakasama na ni Paul si Jesus eh. Pero kung nabubuhay tayo, mabuhay tayo kay Jesus. Kung nabubuhay tayo ngayon, mabuhay na tayo kay Jesus. Can I hear an amen? Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Ang mabuhay para kay Jesus, ang mamatay ay ayos na din. Dahil kasama mo na rin si Jesus sa langit. Alam niyo po, lahat ay para kay Jesus. We live for Jesus. Why? Kasi naiintindihan mo na niligtas ka ni Jesus sa impyerno. We live for Jesus. Kasi niligtas ka ni Jesus sa impyerno. This is our highest calling, to live for Christ. Colossians 3 verse 1. Ang sabi po dito, in this new life, sabay-sabay natin basahin, it doesn't matter if you are Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free, Christ. Ulitin nga natin yon. Christ. One more time. Christ is all that matters. He lives in all of us. Ito sinasabi dyan. Alam nyo, it doesn't matter na yung nangyari in the past. It doesn't matter na. Alam niyo po yung pinagdadaanan natin ngayon, darating ang time, it will not matter anymore. What matters? Ang nagmamatter na lang ay ang ginawa ng Panginoong Hesus. Na-realize niyo po ba, yung dati mong pinoproblema noong high school, hindi mo na pinoproblema right now? Dati pinoproblema mong pumunta ka lang dito sa Canada. Ano ba yung, paano kaya ako makakarating sa Canada? Ngayon hindi na nagmamatter yun. Kaya lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, darating ang time hindi na magmamatter. What matters? Ano nga yun? Christ is all that matters. Ang ginawa ni Jesus is all that matters. Christ is all that matters. Nung wala pa si Jesus sa ating puso, pinaglilingkuran natin ang ating desires, which brings to loneliness. Ang daming tao, maraming gustong marating. That's good. I encourage you. Go for it. Pero kung meron kang pangarap sa buhay, sana isinama mo rin ang Panginoon. Kung meron kang gustong puntahan, sana isama mo rin ang Panginoong Hesus. Sana wag mong kalimutan ang Panginoong Hesus.
Dahil kapag pinaglilingkuran lang natin ang ating selfish desires, it will lead us to loneliness. Lahat po ng tao na gusto lamang ang kanyang desire, it leads to loneliness. Nababuhay tayong empty. Laging may hinahanap sa puso na makakapuno sa atin. And that part of our heart, only God can fill. Doon sa ating puso, only God can fill that. Ang Panginoong Hesus lamang ang makakapuno doon sa iyong puso na may hinahanap. Bakit ganun? Nabili ko naman to. Meron na naman akong pamilya. Maganda naman ang asawa ko. Meron naman ako mga anak. Okay na ako dito. Pero bakit parang may kulang pa din? Kumikita naman ako na maayos. Parang may kulang pa din. Kasi ang makakapuno sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. Napakaraming nasayang na panahon at lakas na ginagawa natin na walang dating sa eternity. Bakit mo nasabi, Pastor, na ang mga tao pinaglilingkuran ang desires? Kasi po may naka-experience na po noon. Meron pong isang tao sa Bible na naka-experience ng napakaraming bagay. Ang tao pong ito, siya po ay hari, siya ang pinakamayaman. Ang nakalagay po sa Bible, wala nang yayaman pa sa taong ito. His name is King Solomon. Ang experience ni King Solomon, narating niya na lahat, na-experience na ni King Solomon lahat. At ito po ang sinabi niya bago siya mamatay. Ang sinabi ni King Solomon na maraming asawa, maraming pera. Ito po ang sinabi ni King Solomon, Ecclesiastes 1 verse 2. Basahin natin. Meaningless, says the teacher. Ito po si King Solomon. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Bakit ganun, Pastor? Bakit meaningless? Kaya po nasabi ni King Solomon na meaningless lahat. Kasi nabuhay siya na pinaglilingkuran lang niya yung kanyang desire. Hindi siya nabuhay doon sa kanyang purpose. Mabuhay para kay Jesus. That is the greatest desire. Bakit meaningless ang sinabi ni Solomon? Dahil hindi siya nabuhay ayon sa kanyang purpose. Nabuhay lang siya para sa kanyang desires. Nang dumating si Jesus, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos at pumunta siya dito para maglingkod. Kaya tayo din dapat maglingkod sa Kanya. Kapatid, ang paglilingkod na dapat ginagawa natin ay kagaya ng ginawa ni Jesus noong una siya ay dumating dito sa lupa. Kapag alam mo ang purpose mo na para sa Panginoong Hesus, kapag alam mo ang purpose ng buhay mo, gigising ka sa umaga, excited. Alam niyo po, kapag hindi mo alam ang purpose mo, kapag wala kang vision, ang iisipin mo lang, siguro after mga pagka 70 years old na ako, magre-retire na ako, okay na ako doon. That's the purpose. Yun na lang yun. That's it. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng mas malawak pang understanding about this life. Lord, bigyan mo kami ng understanding about this life. Kasi ayaw kong mabuhay. Sabi ko, Lord, ayaw kong mabuhay na para akong patay. Kapag kasi wala kang purpose, nabubuhay ka na para kang patay. Para kang zombie. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Basta hinihintay mo na lang yung kamatayan mo. Pero kapag alam mo ang purpose mo, mabubuhay ka para sa Panginoong Hesus. At ang gagawin mo ay ang ginawa ni Jesus. Ano ba ang assignment ni Jesus nung dumating siya dito sa lupa? Luke 19 verse 10. Ito po ang assignment ni Jesus. For the Son of Man came to seek and save the lost. Came to seek and save the lost. Kaya kung hindi ka kumikilos para ang iba ay maligtas at hindi ka nag-share sa kanila, you're not doing your purpose. You're not doing your purpose, kapatid. At sabi ko, Lord, alam niyo po, napakatagal kong Christian in Philippines. Sabi ko, Lord, ang dami kong pinaglalaanan ng oras, pero ito pala ang purpose na ibinigay mo sa amin. Na pag minsan, iba-ibang purpose ang gusto mo nating gawin. At most of the time, yung purpose ng ating desire, na kapag nakuha natin yung desire na yun, at Pastor, I want to have that a house for 25 years, babayaran ko to. Then after that, after 25 years, tapos na ang purpose mo. That's it. Pero alam niyo po, kapag alam mo ang purpose mo,
I want to share Jesus to others. Kaya kapag kami makikita kang ibang tao ang tinitignan mo, etong mga taong ito, paano kaya ito, nakakilala na kaya ito sa Panginoong Hesus? Nakakilala na kaya ito sa Panginoong Hesus? Kasi most of the time, ang tinitignan lang natin is yung temporary things. Temporary things. I want to remind you, mga kapatid, I want to remind you, everything on earth is just temporary. At darating ang time, maharap tayo lahat sa Panginoong Hesus. Lahat tayo harap sa Diyos. At ano sasabihin mo? Sino dito ang tinutukoy na lost? Sabihin natin lost. Mga taong naliligaw. Ang mga tao pong naliligaw, karamihan sa tao ang sinasabi nila, maliligtas ako kapag ka ako ay mabait. Those are lost people. Ang sinasabi ng iba, maliligtas ako dahil ako'y merong religion. Huwag nating yapusin ang relihiyon. Dahil walang relihiyon na namatay sa atin, pero may Jesus na namatay para sa atin. Siya ang ating yapusin. Come on, let's give God the best clap. Ang JA1 po, it's not a religion. This is a relationship with the Lord. Ang dami na pong relihiyon. 2 years ago, nagsisearch ako, ito na bang relihiyon? 4,000 plus. I think ngayon 5,000 plus na ang religion. Ang tao naghahanap ng something na, paano ba ako maliligtas? Ano ba? Paano ba ako maliligtas? Isa lang ang kailangan mo, kapatid, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Magsisi sa iyong kasalanan at tanggapin mo siya bilang Diyos, sariling tagapagligtas. At sapat na yon. Amen? Masayahin ang taong generous. Sabi mo sa katabi mo, generous. Sabi mo sa kabila, generous ka din. Ka-generous ng Panginoon, ano? Ngayon naunawaan natin na tayo ay may purpose. Naunawaan natin ngayon na ibinigay si Jesus para tayo maligtas, bayaran natin kasalanan, at nagkaroon din ng purpose. Sabi natin purpose. Anong purpose natin? To live for Christ. Anong purpose natin? To live for Christ. Kaya kapag lalabas ka ng bahay, kaya kapag pupunta ka sa iyong trabaho, your purpose is to live for Christ. Ang purpose mo, iniisip mo, ito kayang bagay na ito na gagawin ko ay makikita ang Panginoong Hesus? Ito kayang bagay na gagawin ko ay mag-glorify ang Panginoong Hesus? Because my purpose now is to live for Christ. Can I hear an amen? Okay, number 2, last na. Kung ang una, giving is an act of loving, giving is an act of sowing. Sabi na, sowing. There are 3 things that we can give in this life. 3 bagay na maibibigay natin. Time, talent, and treasures. Time, talent, and treasures. When we give, we are sowing. Sabi natin, sowing. Ano yung sowing? Nagtatanim ka. Kapag ka nagbibigay ka, hindi ka lang nagmamahal. Kapag ka nagbibigay ka, nagtatanim ka, kapatid. Nagtatanim ka. Whatever you sow, you will reap. Kung ano ang tinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Genesis 8:22. Sabi po dito, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani ay hindi hihinto. Sino dito gusto niyang magkaroon ng harvest ang kanyang buhay? Sino po dito gusto niyang makaranas siya ng ani? Sabihin natin ani. Kapag ka nagtanim ka ng respect sa iba, aani ka ng respect. Kapag ka nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka rin ng pag-ibig. Kapag ka nagtanim ka ng hatred, I do believe aani ka rin ng hatred. Kapag nagtanim ka ng magandang relasyon sa pamilya mo, anong aanihin mo? Magandang relasyon sa iyong pamilya. Kapag ka nagtanim ka ng oras about spiritual things, aani ka rin about spiritual things at lalago ang spiritual na buhay. Kapag ka nagtanim ka sa katawan mo at kumain ka ng mga bagay na hindi healthy, ano mangyayari? Aani ka din. Tingnan nyo, kung ang kakainin natin ay puro unhealthy foods, panigurado, magiging unhealthy tayo. Kaya ngayon, ang dami natin pagkain. Be wise ha. Konti-konti lang. Paminsan-minsan lang naman.
Okay, that's fine. Ano po? That's fine. Ine-encourage tayo ng Diyos na magbigay o magtanim dahil gusto niya tayong umani. Sabi natin, ani. Sino po dito gustong umani? Kung gusto mong umani, kailangan magtanim. Hindi lang basta umani, kundi umani ng madami. 2 Corinthians 9 verse 6. Ito po ang sabi sa 2 Corinthians 9 verse 6, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Logic lang. Kapag ka nagtanim ka ng kakaunti, talagang kakaunti ang iyong aanihin. Don't expect na ikaw ay aani. Hindi issue kung aani ka or hindi. Alam niyo po sa Panginoon, hindi issue kung aani ka or hindi. Talagang aani ka, pero depende kung ano ang tanim mo. Depende kung ano ang tanim mo. Or kung paano ka nagtanim. Karamihan, tingin po kayo sa gwapo. Yan. Karamihan po, ang gusto lang ay umani ng pagpapala, pero ayaw naman magtanim. Sino po ditong ready magtanim? Every Christmas, we are here not just to receive, we are here to give. O di kaya nag-i-expect ng malaking pagpapala, I'm expecting na malaki ang marireceive ko. Well, ano ba ang tinanim mo? Ano ba ang tinanim mo? May encouragement today. Ito po ang encouragement ko sa inyo. Today, may encouragement. Maghasik ka ng naaayon sa gusto mong ani. Ikaw na ang bahala, kapatid. Kasi ang sinabi dyan, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Well, it's up to you. Kung gusto mong umani ng kakaunti, nasa sa iyo. Pero for me, kung ako sa iyo, magtatanim na ako ng marami para umani ako ng madami. Ano po? Kasi pag minsan nag-i-expect, bakit wala? Bakit wala? Nagtanim ka ga. Nagtanim ka ga. Amen? Ikaw na ang pumili. May sasabihin ako sa inyo. Basahin po natin ito. Pakita po natin. Yung pong sunod. Ang nagastos mo, ang mga nagastos mo ay nawala na after mong ipambili. Pero ang tanim mo, ano lagi? Ay palaging, pero ang tanim mo ay palaging aani pa. Kasi ang mindset natin pag minsan, hindi, bibili ko to. Hanggang sa wala ka ng pantanim, wala ka ng pang-share sa iba. Pero alam niyo po, yung mga bagay na nabili natin, yes, nabili mo, masaya ka in a certain time. After mong nabili, nawala na yon. Pero yung mga natanim mo, palaging aani ka pa doon. Kapatid, our mindset right now, why we're gonna give? We give because we love. We give because we sow. Amen? We give because we want to sow. Lord, I am giving because gusto kong magtanim. Amen? God did not just love us. He sowed the best for us. That is why He reaps the best. He deserved the best. Sino po dito naniniwala ang Panginoon, He deserved the best? Mamaya meron magpe-present. Sino po ditong sasayaw? Ayan. Sino po ditong sasayaw? Pumalakpak? Uy! Alam niyo po, may prize tayo eh. Magkano ba yung Pastora Lisa? 200 daw? 200? Palakpakan! Meron akong napuntahan na nag-practice eh. Excited ako para sa second. Yan! Nang asar bigla eh. Okay. Alam niyo po, nakakatuwa ito. Lahat ng gagawin natin dito, hindi para sa atin. Ginagawa natin ito para kay Lord. Amen? Because He deserved the best. He deserved the best. Kung gusto mo ng the best na ani, magtanim ka rin ng the best. Naalala ko po, malapit na tayo matapos, naalala ko sa Pilipinas, yung aking kapatid, nasa Pilipinas po, then dati, siya pa lang po ang may anak. So ako po, ang ginagawa ko, lagi kong binibigyan yung aking pamangkin. Basta nagbibigay ako.
something na pang Jollibee, something na pang Christmas, basta something. At sa akin na aking kapatid, baka wala ka na. Bakit ka pa magbibigay? Baka wala ka na. Ang sinabi ko sa kanya, ako ay nagtatanim. Nagtatanim ako para sa aking magiging anak. Kahit wala pa akong asawa that time, nagtatanim na ako para sa aking magiging anak. Ngayong nagkaanak na ako, alam niyo po, ang aking anak, ang dami nagtatanim. Sabi ko, ang dami nagtatanim sa anak ko, pumupunta sa iba't ibang lugar. May nagtatanim, may nagbibigay. Sabi ko, ang daming tanim sa anak ko, mas marami pa sa anak ko eh. Sabi ko, bakit nga ang daming ani ng anak ko? Yung pala yun, dahil may nagtanim para sa kanya. Alam niyo po, kung gusto niyong umani, yung mga bagay na wala ka pa, kapag ka magtatanim ka, lalagyan mo ng prayer. Lord, ibinibigay ko ito para sa future namin. Ganun po kami magtanim. Lord, ibinibigay ko ito, Panginoon, para sa bagong bahay. Lord, ibinibigay ko ito, Panginoon, para sa future ng anak ko. Lord, pag-iingat mo sa anak ko. Lord, binibigay ko ito. And that's how we give. Why we give? Because giving is an act of loving and sowing. Matthew 10:42. Ito po ang ginagawa ng Panginoon. Sa mga taong nagtatanim, higit. Ito po, sa mga taong nagtatanim, higit sa kanyang mga lingkod. Right now po, alam niyo po, ito po aking isi-share sa inyo. This Sunday, this is the last Sunday na tayo po ay magtatanim para sa mga pastors sa Pilipinas. Dati na po natin ito ginagawa. Marami po tayong pastor sa Pilipinas. I think nasa 700 to 800 person na tao na doon sa Pilipinas. And tayo po nandito ngayon, we want to bless them. We want to bless yung mga pastors doon. Naranasan ko pong maging full-time pastor po doon sa Pilipinas. At sabi ko, Lord, tuwan-tuwa kami kapag merong taga-Canada na darating. Hindi ko po ine-expect na ako'y dadali ng Panginoon dito sa Canada. At sabi ko, Lord, kung ito ay ginawa ni Rev Pio noon time na siya nandito, Lord, ipagpapatuloy namin to. Why? Madaming taong nabibless. Higit sa lahat yung mga lingkod ng Diyos nabibless. Ang sabi ng Panginoon, kapag biniless mo ang lingkod ng Diyos, ito ang mangyayari. And if everyone gives, even a cup of cold water, kahit malamig na tubig, sabi dito, one of them little ones, who is my disciples, kapag ka nagbigay ka sa lingkod ng Diyos, truly I tell you, the person will certainly not lose their reward. Sabi ko, Lord, ito lamang ang sinabi mo, Panginoon, na kapag ka nagtanim kami sa lingkod ng Diyos, yung palang reward, hindi basta-basta mawawala. Kapag dating mo sa langit, may mga reward yan. Meron tayong tinatawag na spiritual reward sa langit, at meron ding tayong physical reward. Yung iba natatanggap na natin habang nasa lupa pa tayo. Pero pagdating mo sa langit, meron kang reward doon, kapatid. At alam niyo po, once we give, especially to our brethren, right now, I want to challenge you. Pasayahin natin din yung mga lingkod ng Diyos. Kahit sila'y nasa Pilipinas. Sabi ko nga, nag-uusap po kami mga pastors. Sabi sa akin ng isang pastor, alam mo, challenge ko yung aking mga kapatid. Sabi ko, ilan sa inyo nagkakape every day? Sino po dito nagkakape every day? Nagkakape kayo sa Tim Hortons? Nagkakape kayo sa McDonald's? Magkano ang kape? $1? $1.25? So kung everyday kayo nagkakape, how much yon? More than $30 yon kung 30 days ang 1 month. Eh kung magbibigay ka lamang ng $5 para sa lingkod ng Diyos, yung gay kabawasan sa iyo. Yung $5 na iyon, na magsasacrifice ka, hindi mo na ako magkakabe for 5 days. Dahil gusto kong magtanim, gusto kong magbigay sa mga lingkod ng Panginoon. For 5 days, kapatid, ang dami mga lingkod ng Panginoon na na-bless mo. At ang sabi ng Diyos, lahat na nag-bless sa kanyang lingkod, that person will certainly not lose their reward. I want to challenge you, kapag ka may pagkakataon magtanim ka. Huwag ka lang mag-expect na ikaw ay umani.
Sabi mo, Lord, I'm expecting na aani ako, pero wala ka naman tinatanim. Hello? Kung may need ka, huwag mong kainin ang seed. Itanim mo ang seed para sa iyong need. Itanim mo ang iyong seed para sa iyong need. Luke 6:38. Lahat po tayo tumayo. Luke 6:38, sabi po dito, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo nagbigay o magbigay sa iba, gayon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. J.A. Edmonton. Ang J.A. Edmonton po, dito po ay walang kuripot. Ang J.A. Edmonton, dito po lahat ay blessed. At alam niyo po, ang purpose ng pagiging blessed is to be a blessing to others. Ang purpose ng pagiging blessed is to be a blessing to others. Pastor, wala na nga akong maibigay. Paano ga ako magtatanim? Ako ngayon, wala. Wala nga akong pantanim. Ito po ang gagawin nyo. Kung wala kang pantanim, desire. Desire na ikaw ay maging magtatanim. 2 Corinthians 9 verse 10. Sabi po dito, pakita natin. For God is the one who provides seed for the farmer. O tigil tayo. Sino dito gustong maging farmer? Sino dito gustong maging harvester? Taga-ani. Lahat tayo gusto dito maging taga-ani. Pero depende sa iyo kung gusto mong maging taga-ani. Kasi yung mga taong nagdi-desire, Lord, gamitin mo ko para maging pagpapala sa iba. Alam niyo po, hindi problema ang pagpapala. Hindi problema ang seed. Dahil for God is the one who provides seed. Ang Diyos ang nagpo-provide ng iyong seed. Siya ang magpo-provide nun. Kung ikaw ay may desire, Lord, gamitin mo ko na maging pagpapala sa iba. I want to tell you, today, gagamitin ka ng Diyos. Maaaring tinitignan mo ang iyong sarili, parang imposibleng maging pagpapala ko sa iba. Imposible. No. If you desire in your heart, Lord, gamitin mo ko. I want to be a farmer. Lord, I don't want to be just a receiver. I am here to be a giver. I am here to be a farmer na ako ay magtatanim. Kapatid, this time, bago matapos ang taon, sana naiintindihan natin ito. Bakit kailangan natin magbigay? Dahil Diyos ang unang nagbigay. Siya ang ating example. Siya ang ating example. Ituloy natin yung verse sa verse 11. Pakita po natin. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Tigil tayo. Lahat na pagpapalain ng Diyos, ang pagpapala na ibinigay sa iyo, ang purpose niyan, to be enriched in every way so that you can always be. Ang pagpapala ay hindi lang para sa iyo. Ang tunay na bless ay hindi lang meron kang pagpapala. Ang tunay na bless ay nagiging blessing sa iba. Ang tunay na bless ay nagiging blessing sa iba. And sabi dyan, and when you take your gifts to those who need them, they will thank God. I pray dumating ang time na sabihin natin, Lord, I am here to be an answered prayer to somebody. Lord, nandito ako hindi lang para tumanggap ng pagpapala. Lord, I am here. Lord, gamitin mo ako para maging answered prayer to somebody. And who among you right now ready to give? Who among you right now ready to give? For the last verse, Proverbs 11:24. Sabay-sabay natin itong basahin. 1, 2, 3, go. Ang mga taong mapagbigay ay lalong, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa. Verse 25, ang taong mapagbigay ay, ang taong tumutulong ay tiyak. Woo! Come on! Palapakan natin si Lord.